Ay, hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel mga kasari. Ayan. So, tanong ko sa inyo mga kasari, naranasan mo na ba na mawala ng internet sa pinaka-importanting oras, yung tipong may customer ka, nag-Gcash cash in cash out, may magbabayad gamit ang QR code mo, or kailangan mong mag-check out ng paninda sa online, tapos bigla kang mawawala ng data. So, yun yung pinaka-sad na moment sa atin na nasanay na tayo na may data tayo, may internet tayo, di ba? Kasi doon ang lahat nakadepende yung hanap buhay natin. Pag may internet, may wifi tayo, may data tayo, nakakapagpatuloy tayo para kumita pa ng mas marami. Isa sa dahilan kung bakit ako nagpakabit ng wifi sa bahay ay dahil sa negosyo din. Nung unang-una, gusto ko magkaroon ng PisoNet. So, dahil nag-pandemic nung time na yun, nagsara yung mga karamihan ng PisoNet kaya hindi natuloy. Pero pandemic noon at kailangan din ng anak ko dahil sa bahay mag-aaral using internet at sa laptop. So nagpakabit pa rin ako. Ako yung pinakakauna-unahan nagpakabit ng internet dito sa lugar namin. Ngayon kasi halos lahat online na, 'di ba? So sa GCash, sa loading, yung pag-order mo ng paninda, katulad ng ginagawa ko ngayon, umorder ako sa grocery. Napakalaking tulong ng may internet ka talaga. Totoo naman, maraming kumikita ngayon basta may Android phone ka, may smartphone ka dyan, tapos may data ka pa. Napakalaking tulong kasi kahit saan ka, pwede kang kumita. Diba? Basta marunong ka lang or techie ka lang. Pero ang problema ngayon mga kasari, ang wifi, kahit may wifi ka sa bahay, hindi mo naman yan madadala kahit saan. Diga? So, maliban na lang kung wireless yung wifi mo. Kung wireless yung wifi mo, anytime makakapag-connect ka. Pero, ayun, katulad ganyan, mga 3 years ago, dahil kailangan ko lagi na may data, bumili ako ng SIM card, mga kasari, na alam kong masusulit ko yung paggamit doon. Kasi gusto ko yung may no expiration na data. Yung hindi talaga nag-expired. Doon ako nagbase na kung kailan ko lang nagagamit yung data ko, saka lang tatakbo yung pagbawas. Pero kasi mahirap kasi yung katulad sa smart na Giga 50, 3 days lang yun. So, kung 1 day ka lang gagamit, sayang yung 2 days na hindi mo nagamit na mag-expired na agad. So, ayaw ko ng ganun. Pass ako doon. Ngayon, ang hinanap ko, yung no expiration talaga. Para masulit ko yung data at hindi mahinayangan kasi ako, lalo't hindi ko na-consume. So, hindi ko naman kailangan talaga ng data sa buong araw. Ang kailangan ko lang yung pag-aalis ako kasi may wifi naman kami dito sa bahay. So, ginagamit ko lang yung data, yung load na yun kapag nasa labas ako, pag namimili ako. Hindi naman ako araw-araw namimili at hindi rin naman ako whole day nasa pamilihan. Madalas nandito ako, pag nandito na, wifi na yung gamit ko. Pero ito yung nangyari mga kasari. Yung dati kong gamit na na-discover kong ang napakaganda, yung GOMO SIM, nag-expired. Nag-expire. Hindi ko napansin na may text pala yung GOMO sa akin. 30 days. Ayan, 30 days. Nag-text sila. 3 days. Nag-text sila hanggang 24 hours bago mag-expire. Nag-text sila. So, nabasa ko. Parang nabasa ko pero hindi ko pinansin kasi yung mga network na ganyan, 'di ba, may malagi nagte-text yan. Hindi ko pinapansin. Ang sa isip ko, bakit naman mag-expire? May data pa naman ako na hindi nauubos. Kasi nagche-check ako, may GOMO app kasi yan na pwede mo i-check yung balance mo doon. Hanggang isang araw, pagkagising ko ng umaga, bigla na lang wala na signal, naka-X na yung GOMO SIM ko. So, pag-check ko sa app, hindi ko na ma-access. Tapos, nung binalikan ko yung mga last messages ng GOMO, ayun nga, meron silang text, meron silang notification sa akin. Doon na nakita ko na kailangan palang mag-load ulit para magamit mo pa rin or manatiling active yung SIM card mo. Lumampas na ako mga kasari, kaya wala na akong nagawa, expired na talaga. So, nag-message ako sa GOMO Facebook page nila. Pero hiningaan nila ako ng proof of purchase ng promo ko. Kung kailan ako huling nag-load. Kasi dapat 365 days after mo mag-load sa huli, mag-load ka ulit kahit may data ka pa or may natitira ka pa. So, ang problema, hindi ko na makita yung transaction history ko sa GCash. Hindi ko na rin matandaan kung saan ako nag-load, sa Maya or kahit sa grocery. Kasi lahat yan pwede ka mag-load ng GOMO. Diyan sa Maya, sa grocery at saka sa GCash. Hindi ko siya nagkita within 365 days sa mga apps ko. Lagpas na talaga sa 1 year na hindi nakapag-load. Ibig sabihin, yung load ko na 30 gig po ay hindi ko naubos sa loob ng isang taon. Kaya ayon, lesson learned na mag-check lagi ng messages ng mga network provider na yan. Kaya ngayon, bumili na ulit ako ng GOMO SIM, mga kasari. Bumili na ulit ako. Ayan, wrapping natin to mga kasari. Ayan, so ito na siya. Kay clip na to.
Bumili ulit ako ng panibagong Gomo SIM. Ito na siya. Nakakalimutan ko sa yung mga order ko. Nagtaka ako ba't may delivery ako na maliit yung parcel pero ang mahal ng binayaran ko. Ito yung ating Gomo SIM mga kasari. Meron na tong free load. Ayan, ready na siyang gamitin. Ang nabili ko na ito ay nagkakahalaga ng 349 pesos. Tapos may kasama na siyang 30 gig na walang expiration na load. Ibig sabihin, hindi siya mag-expired. Hindi ka na lang makakapag-internet pag naubos mo na yung 30 gig. So, matipid to para sa mga may wifi. Meron ding ibang option doon na only na walang ubos yung data pero nag-expired naman siya ng 30 days. So, kung alin yung kailangan mo doon, kunwari marami kayo sa family, so wala kayong wifi, mas maganda ang piliin mo yung may expiration ng 30 gig pero walang expiration yung data. So ito, dahil may wifi kami, itong pinili ko yung no expiration. So ito, bukod sa 30 gig na no expiration data, may free pa na only call and text for 7 days. 'Di ba? So ang ganda, magagamit ko yung 7 days. Pagkatapos ko i-register. So, i-register nyo muna yung SIM na ito. Katulad nung sa Smart, sa Talk and Text, isi-SIM registration mo muna, mga kasari. Ayun ko lang napansin na mas mura pa minsan bumili ng bagong SIM kaysa mag-load ka sa existing SIM mo. Katulad nung sa akin, kung maglo-load ako doon sa SIM ko, ay 449 pesos yung babayaran ko sa load. Yun ay 30 gig din. Pero ito ay 349, 30 gig din. So, mas mura kung bubili ka ng isang SIM na bago. Kaysa mag-load ka doon sa luma mong SIM card. So, disclaimer lang mga kasari, hindi ito paid promotion itong Gomo ha. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi alam ko maraming makaka-relate at marami ding nangangailangan na wala expiration para malaman nyo rin. So, ito ang pinakasulit para sa akin. Sa ibang SIM kasi, like Talk and Text at Smart, yan yung gamit nung anak ko, nung asawa ko, kasi yun na yung nasimula nila. So, para hindi mamasayang yung SIM card. Tapos, yung niloload ko sa kanila, ako yung nagsusupply ng load sa kanila, matic na yun. Kasi ako yung loader dito. So, niloload ko sa kanila yung Magic Data na 449 na 26 gig. Wala din yung expiration. So, biruin nyo, doon sa Gomo, 449, 30 gig na. Dito sa Talk and Text, 26 gig lang. Pareha silang no expiration. So, compare mo dito sa Gomo talaga, dito lalo dito sa bagong SIM, 349, walang expiration. May kasama pang only call and text. Mas sulit talaga dito, 'di ba? Yan, sinishare ko lang sa inyo para magka-idea kayo. Para sa ating mga sari-sari store owner diyan, para hindi naman mabawasan ang mga kinikita natin. Na lagi tayo maglo-load ng pang 7 days sa Smart or Talk and Text or sa Globe na mag-expired after ng 7 days. So, dito, masusulit mo, lalo kung hindi ka naman masyadong babad sa online, sa Facebook, sa YouTube, masulit ito. Pero kung ikaw ay laging nasa Facebook, siguro doon ka sa Unli. Ito pa ang isang share ko sa inyo, sa experience ko naman dito sa Gomo. Kahit saan ako magpunta, pupunta ako sa city para mamili, mapalayo ako, okay ang signal kahit pumunta ako sa ibang city. Unlike minsan sa Smart at Globe, parang introvert. Pag medyo lumayo ka lang dito sa bahay, sa tindahan, nawawala agad yung signal niya. Yung Globe ko lalo, na kahit may load ako ng Go Plus 99, hindi ko talaga as in nagagamit. Talagang nag-expired na lang siya. Sayang lang. Para sa akin, malaking tulong talaga na may backup kang data. Lalo na kung may negosyo ka na kailangan tuloy-tuloy yung kita, tuloy-tuloy din yung internet mo. So, marami akong pinagagamitan ito. Pag monitor ko ng CCTV ng tindahan ko sa bahay, 3 yung CCTV natin dyan. Kahit nasaan ako, kahit nasa malayo ako, nakikita ko. Pag namimili ako, mag-scan ng QR para sa payment, nagagamit ko kasi kailangan yun ng data. Pag babayad ako using my card, automatic na check ko sa app ko kung nag-reflect or nadagdagan yung amount. Pag may nagbabayad sa akin, na-check ko kaagad on the spot kasi may data ako. Number 1 na malaking pakinabang pag may nagpapaload, kahit nasa biyahe ka, kahit nasa malayo ka, di ba naranasan nyo na sa isang lugar, saan kaya may paloadan dito? Biglang sasabihin mo, kuya ko po naglo-load, di ba? Kahit saan ka, may kikitain ka, basta hindi ka lang nahihiya. Kuya, may load po ako. Di ba parang nakatulong ka na rin sa kanya kasi naghahanap siya ng loadan, di na siya lalayo, katabi mo na ako. Ito rin, pag nasa biyahe kami, habang nasa biyahe, nag-check ako ng paninda sa grocery, nag-add to cart ako sa tindang tapat, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, nag-check ako ng mga products. So, nakakatuloy yung aking pagninegosyo kahit nasa biyahe ako. Hindi nasasayang yung oras ko na nakatunganga habang nasa loob ng tricycle at ang asawa ko nagdadrive. Nakaka-check out or nakakatingin ako ng mga panindang pwede pang idagdag sa sari-sari store. At syempre, isa pa para sa, kasi nag-YouTube ako,
Kailangan ko lagi ng data para makapag-upload kahit saan ako naroroon at makapag-reply sa mga comments nyo. Kahit brownout, walang kaproble-problema. So, tuloy pa rin yung transaction mo sa mga suki mo dahil may data tayo. Ano po? So, yan lang mga kasari. Na-share ko lang itong unboxing at experience ko dito sa pagtitindahan ko. Ito yung lagi kong gamit. Pangalawang SIM card ko na to. Pangatlo actually, binigay ko yung isa dun sa hipag ko. Ako yung naglo-load dun sa Tagalugar nila. So, bilang kapalit dahil kumikita din ako sa tulong niya, binigyan ko siya ng SIM card ng GOMO para hindi rin siya maubusan ng pang-contact sa akin kasi yung sa GCash, pinapadala ko yung mga resibo sa kanya bilang confirmation na natanggap or na-send ko na yung load or yung GCash. So, kailangan niya ng data para hindi na siya maggasto sa sarili niya. Wala silang wifi kasi. So, binigyan ko siya ng GOMO SIM para tulong na sa kanya. Every time na mauubusan siya ng load ay niloloadan ko siya para yun na yung pinakakita niya. Hindi na siya gagasto sa load. Ako na yung naglo-load. So, kung may personal siyang kailangan kontakin, libre na siya sa load. So, shinare ko lang dito yung experience ko. Kung ikaw ay may negosyo or kahit gusto mo lang ng tipid na data, hindi ka naman nagmamadaling ubusin. So, malaking bagay talaga yung ganitong klaseng SIM. Yung no expiration. So, yung mga kasari, sana nakatulong to sa inyo. Ano po? So, ikaw, anong gamit mong SIM ngayon? At naranasan mo na rin ba yung biglang mag-expire yung SIM card mo kahit may data ka pa? Yun ang pinapanghinayaan ko. Kasi huling check ko doon sa aking promo, hindi ko alam kung sino nagkamali sa amin ng GOMO ha. Kung nagkamali sila ng pag-expire ng SIM ko. Pero ang totoo, ang alam ko, hindi pa ako nakaka 1 year dito. So, lesson learned. Pero ito pa rin, bumalik pa rin ako sa GOMO kasi sulit na sulit talaga yung GOMO. Ayan, comment mo sa baba, mga kasari, yung mga experience nyo. Share naman natin sa ibang kasari natin para matuto din sila sa mga kaganapang ganito. Ano? At kung nakarelate ka, don't forget to like, share, at subscribe para sa mas marami pang tips sa Sari-Sari Store at online sideline natin dito sa Sari-Sari Store. Ayan, happy selling sa inyo mga kasari. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.